malalim na imahinasyon at mukhang ini-imagine ni Bongbong Marcos ang mga bagay-bagay na imposible naman mangyari. Yan po yung naging pahayag ni Ms. Malotikia, itong kilala po na political strategist, political commentator sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At mukhang ito rin naman kasi yung nakikita natin mga kababayan na nangyayari ngayon kay Bongbong Marcos. Siguro dahil sa mga allegation na ito po ay bangag. At mukhang wala naman tayo nakikitang magandang solusyon ngayon na magagawa ni Bongbong Marcos. Ito, pakinggan natin si Mama Lotikia. Of course, the peso and markets, pag tumaas ang gasolina, may sinasabi pa siya doon sa explanation niya, it will take a certain time before we realize it because it has to undergo certain, gumagano'n pa siya. Ano ko naman sabi, Monday tataas 80 to a liter. It will not be impacted immediately. Grabe no mga kababayan natin no. Grabe yung pagtaas, magiging 80 pesos na po yung litro ng krudo. Grabe talaga. Mantakin mo mga kababayan po natin sa 2 linggo lang na giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran. So siyempre Amerika. So abot na ng doble yung presyo ng crude at gasolina. Pero yung gobyerno natin, alam niyo yung lagi niyang sinasabi na dapat lahat ng mga Pilipino ay magtipid. Dapat tipirin po yung paggagastos natin. Lalo na po yung paggamit natin ng mga gasolina, krudo. So magtipid daw po ang mga Pilipino. Pero tingnan niyo yung ginagawa nila mga kababayan po natin. Nakarang araw lang, nagkaroon ng matinding party-party sa Malacanang. So ngayong araw din, nagbiyahe si Bongbong Marcos sa Amerika. Mantakin mo, ilang milyon ang kanilang ginagastos para sa paparty-party. Ilang milyon ang kanilang ginagastos para sa kanilang pagbabiyahe. Wala naman po silang nadadala na mga investors, wala naman silang nadadala na magandang impact sa ating ekonomiya sa kanilang pagbabiyahe. So, kumbaga, ito po ay biga lang. Biga, kumbaga, bisyo lang ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos yung pumunta sa Amerika. Nakakatawa pa nga yung mukha ni Bongbong Marcos Mukhang si Lopin III. Mamalo, tuloy natin. Ano kaya ang economics nito? Sino ang nagpadala ng link na yon sa akin? Ang kapatid niya, si Senator Amy. Grabe. Sabi ko, Grabe no. Pati si Amy Marcos talagang binabanatan itong si Bongbong Marcos Sabi ng kapatid mo, sabi niya, nag-hallucinate. Yung remittance, hindi ho ba in-announce si journalist BBM? Yung impact ng remittance. Journalist BBM, no? So, pwede na pala siyang pumasok sa ABS-CBN at sa GMA. Grabe. Alam mo, yung pinag-uusapan nga, kung paano makauwi ang mga OFW. Kung hindi man makauwi, kung paano matulungan sa gitna po ng krisis na nangyayari sa gitnang silangan. Alam mo, napanood nyo yung mga trending na videos, may upload tayo dyan, may ginawa tayong reaction videos. Grabe po yung mga OFW, hindi nila kayang tulungan. At nagsinungaling pa sila. Mantakin mo, yung mga umuwi galing ng Dubai, pinalabas nila na tinulungan po ng embahada. Pero yun pala, ang totoong kwento, mga OFW mismo, ang gumastos ng kanilang pamasahe at sa tulong ng gobyerno ng United Arab Emirates. Sa maikling salita, walang naitulong ang gobyerno ng Pilipinas. Bodol si Kakdak. Doon na naman siya sa pera nakatingin. Hindi doon sa serbisyo, no? Pera na naman. Tapos may dumating na. Claim nila na sila daw ang nagparating Yun, nitong ang repatriation. sinasabi ko. Hello, UAE ho yun. Yun ang hari ng UAE. Ang nagsabi, sige, libre kayo sa sasakyan kung gusto nyong umuwi sa Pilipinas. Nakipag-usap ba sa presidente? Hindi. No? Yan ang sinasabi ko mga kababayan po natin. Kinilim nila yung mga OFW na tinulungang makauwi ng United Arab Emirates. Kapal ng mukha, no? Gago talaga. So, yun lang. Ano po yung komento regarding po sa topic nating pinag-uusapan. Paki-comment na lang dyan sa ating comment section. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, ito, pakinggan natin yung bagong banat na naman ni Attorney Rowena Guanzon. Nako, marami na naman sasabog ang kanilang puso at magiging pikon dito po sa mga pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Panoorin natin. Ito pa. Sige, ano yan? Miss Cathy. Paano daw yun si Mary Grace Piatos?
Ano daw yun? Di ba daw yun? Ibig sabihin, ninakaw niya. Grabe no, may regress piatos, illegal nga eh. Confidential fund, confidential expenses. Yan kasi sinungaling siya sa mga pangalan. Mga tanga talaga. Ano talaga? Di ba sinabi ko na sa iyo, confidential fund? Yan nga eh. Noon pa sinabi ko na, bago pa nga nagkuha unmodified opinion na, sa confidential fund, dahil sa intel at security ang pinangangalagaan dyan, pwedeng maglagay ng mga Aliases. pseudonym. Exactly. Kumbaga, Si BBM meron din yan. Ang EFP meron din yan. Alam mo, ang gumagawa ng gulo na to, hindi nyo ba napapansin? Ang nagpapaingay nito is align sa makakaliwa talaga. Oo, na, akbayan ha. Yan. Akbayan. Wala masyadong mga kabayan dyan eh. Akbayan. Bayan. Ako, nagtapon ako ng medyas. Ay, pick na medyo. Hindi. Neutral. Puti ang medyas. Kasi ang medyas ko ha. So, mga kapatid, mga kabadingan, mga kapatiran, yan po ang ating dapat laging alalahanin na itong kanilang storytelling alay na nagnakaw si Sara Duterte ay isang malaking kasinungalingan. Tama. Thinkers are doers. Kasi Yun. they think that way because they do it. No, because takot sila na magpresidente ito. Ba't kayo natatakot kung hindi naman kayo nagnakaw? Correct. Di ba? Kasi kung si Sara Duterte ang maging presidente, may mananagot. Exactly. May mananagot. Yun yan, mga kababayan po natin. Kaya takot sila na maging presidente si Bibi Sara. May mananagot. At isa yan, si Laila de Lima. Di ba? Itong kaso niya, hindi pa po na-resolve yan. Eh ngayon, siya pala ay di umano nakatanggap ng mali-malitang pera. At marami pa sa mga kongresista, mga kabayan, at may mga ebidensya pa itong mga Marines. Kaya ganyan na lang po sila kagigil ngayon na itong mga Marines ay takutin, patahimikin at gustong ipatumba. Dahil ito po, ang buhay ng mga testigo na siyang nakakita na sila ay tumanggap ng mali-malitang pera. Kaya gagawin nila ang lahat na hindi maging presidente si Sara, maging kasabwat nila ulit sa pagnanakaw ang presidente para mapatahimik nila ang Marines at tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Siyempre, tuloy-tuloy ang kanilang paparty-party. Tandaan natin, Sandro Marcos ay tumanggap niyan, sabi ng mga Marines. Wala talagang ligtas. Kaya ang Blue Ribbon, takot. Itong Sir Wintol po, takot. 2 beses daw nakatanggap. At di umano ha, nakipag-meeting pa sa ICC. Si Trillanes umamin, si Boying Remulla at si Torre ay ayaw magkomento. Ito si Risa Hontiveros, kita mo, gaga, yung kanyang pinapalabas na yung impeachment daw na nangyayari kay Vice President Sara, ay kagustuhan daw ng taong bayan. Bobo, Sinong taong bayan na sinasabi niya? Yung sarili niya at ang grupo niyang mga bakla at mga komunista. Kaya tama si Atty. Rowena Guanzon. Takot na takot sila dahil may mananagot. Yun, maraming salamat. Thank you and palike naman ng video ito.